Pwede po ba sabihin mo sa katabi mo, you are blessed? Come on, sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Totoo po yun. Alright, totoo yun, yung sinasabi natin. At sa umaga pong ito, pinagpala tayo dahil meron pong magdadala ng salita ng Diyos. Pero hindi po siya bisita. Mahigit 15 taon na po kaming magkasama sa ministry, manggagawa natin sa Lord. At isa po siya sa dahilan kung bakit lumalago po ang gawain natin. Hindi po pwedeng wala siya. Every time makikita natin yung ginagawa ng Diyos. At siya po ay isa sa national leaders ng G12 Philippines. At siya po ay senior pastor ng Grace Testament Church sa Caloocan City. Siya po ay, siyempre may isang asawa, si Pastor Weng, at may 3 anak. Pwede po ba tumayo tayong lahat at i-welcome po natin ang ating leader, mentor, si Pastor Rafi Manlilio. Come on, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you. Sige po, isa pang mas malakas sa palakpak kay Jesus. Come on. Yan. Maraming salamat po, Pastor Rudy, Pastor Angie. Salamat mga kapatid. Okay, I'm excited to be with you here this morning. Yumukol at tayo po ay maupo na po. Sige po. At gusto ko lang pong tignan natin ang Hebrews 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1. At basahin nga po natin ng malakas. Your faith, or now faith, is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan at pagtitiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang pananampalataya raw po, nakikita niya yung mga bagay na hindi nakikita. Kaya po sa umagang ito, gusto ko pong pag-usapan natin, eyes of faith. Pakisabi po ng malakas, eyes of faith. Mata ng pananampalataya. Ang tao po na may mata ng pananampalataya ay may nakikita. At ano ang kanyang nakikita? Nakikita niya ang katuparan. Katuparan ng ano? Katuparan ng mga pinangako ng Diyos. The eyes of faith see fulfillment of God's promises. Uulitin ko po yun ha. The eyes of faith see fulfillment. Pakisabi po ng malakas, fulfillment. Fulfillment of what? Fulfillment of God's promises. Ipinangako kasi ng Panginoon, kaya mapagkakatiwalaan. Amen po ba? Hindi yun dahil sa trip mo lang paniwalaan, trip mo lang panghawakan. Hindi po. Kundi ang basihan ng totoong pananampalataya ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Now, it's very important for us to understand this kasi minsan pwedeng may mga kinlaim tayo, may mga dineclare tayo, may mga vision tayo, may mga sinabi tayong ganito, di ba po? Kaya lang, kumusta na? Anyari? Natupad ba? Well, kaya po mahalagang maintindihan natin ang mata ng pananampalataya. Bakit po? Dito natin makikita na, okay, ganun pala yun. Ganun pala kumilos ang Panginoon. Sige po, para mas maintindihan nating mabuti ito, i-compare nga lamang po natin the same chapter, Hebrews 11, verse 13 hanggang 33. I-compare lang po muna natin ito. Sabi po niya, Hebrews 11, verse 13, "These all died in faith, not having received the things promised." Ano raw? Itong mga to, namatay, na nananampalataya, hindi nila tinanggap yung pinangako sa kanila. Pakitingnan nga po yung katabi at pakisabihan, sa langit ka na lang liligaya. No? Well, yun ang realidad ng buhay. Sabi po niya, may mga bagay na pinangako, hindi naman natupad. Kailangan maintindihan nating mabuti yan. At i-contrast natin sa verse 33. Tingnan niyo po yung verse 33. Sabi po sa Hebrews 11 verse 33, "Who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised." O, tika muna. Ano raw po? Itong, sabi po, yung Hebrews 11 may mga tao po na binabanggit, these are the people of
faith, sina Abraham, sina Moses. Pero ito ang sabi, sila lahat namatay, hindi naman natupad yung kanilang pinanampalatayanan. Pero pagdating naman dito sa verse 33, yung sabi, meron naman sa kanila, they conquered kingdoms, they administered justice, and they gained what was promised. Ano yon? Akala ko ba namatay sila, hindi natupad yung pinangako sa kanila? Eh bakit dito may nakasulat na yung sila ay natupad naman daw? They gained what was promised. Ano yon? Magkakontra? Hindi po. Ganito po. Okay, pakinggan yung mabuti po Sa totoo lang po, may mga pinangako si Lord na aabutin pa natin at mararanasan pa natin sa buhay natin dito sa lupa. Pero mayroon ding mga pinangako ang Panginoon na kakamatayan na po natin. Hello? Uulitin ko po yun Mayroon pong mga pangako ang Panginoon na pinananampalatayanan natin na makakamit natin sa buhay natin dito. Pero mayroon din pong pinangako ang Panginoon na sa totoo lang po ay kamamatayan natin. So, para mas maintindihan natin, kaya nga po sinasabi ko po, pag-usapan natin, eyes of faith. Pakisabi po ng malakas, eyes of faith. Okay, 3 bagay po. Number 1, the eyes of faith look forward. Pakisabi po ng malakas, look forward. Pakitignan yung katabi, pakisabihan, look forward, bebe. No? The eyes of faith, look forward. Pag sinabing you are looking forward to something, ano ang ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin nun? Mangyayari talaga, tama? Ini-expect, right? Pag sinabing, I'm looking forward to seeing you. Wow, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay ini-expect mo, magkikita kayo. I'm looking forward to my salary at the end of the month. Ibig sabihin, that is something that is sure to come. It's just a matter of time. Right? Pakisabi ulit ng malakas, it's just a matter of time. Ganon ang faith. May mga pinangako ang Panginoon, matutupad, may expect mo because they are just for the, at the right time. Sa tamang panahon, ito po ay mangyayari. It's just a matter of time. Ibig sabihin nga po, kaya nga you can look forward. Maaasahan po natin. Ibig sabihin, yung mga pangakong yan, mangyayari po yan habang buhay pa tayo sa mundo. Naniniwala ba kayo? May mga pangako si Lord sa inyo. Mararanasan natin habang buhay pa tayo sa mundo. Like for example, sabi ni Lord, huwag kang mag-alala, magkakajowa ka rin. No? O saan kaya matutupad yun? Sa langit o sa lupa? Come on, come on. Alam nga namang plano mo pang love life sa langit. No? Of course, pag ganon, matutupad yun saan? Siyempre, sa lupa. Tama ba, mga kapatid? Pag sinabi ni Lord, gagamitin kita anak, magkakaroon ka ng 12 disciples. O saan kaya matutupad yun? Sa langit o sa lupa? Alam nga naman, pagdating sa langit, saka mo pa i-disciple at hahanapin mo pa si Judas at parang gusto mo pang mawin kay Lord. Right? Of course, dito po mangyayari yung mga yon. Tama? Tama po ba? Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng magandang bahay, sariling lupa. No ba? O sige, pag pinangakuan ka ng Lord na magkaroon ka ng sariling lupa, saan mangyayari yun? Sa lupa o sa langit? Alam nga namang plano mo pang magkalupa sa langit. Diba? Ibig sabihin, diba, may mga pangako ang Panginoon na talaga pong mangyayari habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Maliwanag ba, mga kapatid? Pagagalingin kita sa iyong sakit. O ano yon? Saan po yon? Come on! Saan ba tayo nagkakasakit? Siyempre, dito sa lupa. At ang kagalingan, siyempre, pwede nating matanggap dito sa lupa. Kaya nga po, we can look forward. Tingnan nyo po halimbawa po, dyan sa Hebrews 11, binanggit po si Sarah. Sabi ng Panginoon kay Sarah, magkakaanak ka. O sige po, yung pagkakaanak, saan natupad yun? Di ba po, siyempre, habang buhay pa si Sarah. Maliwanag po? Halimbawa, sabi ng Panginoon kay David, magiging hari ka. O natural natupad yun habang buhay pa si David. So, mayroong mga promise ang Panginoon na kailangan mong gamitan ng pananampalataya na mangyayari during your lifetime. In your lifetime. Kaya pakisabi po ulit ng malakas, look forward. Normally, ito ay mga promises ng Panginoon
sa atin na pangpersonal at mahalagang pinangahawakan po natin. Halimbawa, sabi po ng Panginoon, I will supply all your needs. Diba? Halimbawa po, sa mga, particularly, siyempre po, sa mga sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Yun ay obviously pang lupa. Maliwanag po? Isa sa mga verses na, actually, life verse ko po ito, pinangahawakan ko, Proverbs 4 verse 18. I really love this verse. Pakibasa nga po ng malakas. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Ang landas ng matuwid ay kagaya ng bukang liwayway, paliwanag ng paliwanag habang tumatagal. No? O kaya kung ililiteral nyo po yan, sabi po niya, ang buhay daw ng taong matuwid parang sikat ng araw na liliwanag ng liliwanag hanggang magtanghaling tapat. Sabi po niya, until the full light of day. Anong ibig sabihin daw? Pag matuwid ka, pag sumusunod ka sa Panginoon, ano raw ang mangyayari sa buhay? Paliwanag ng paliwanag. Amen? Tingnan nyo nga po yung mukha ng katabi nyo kung mukhang lumiliwanag o dumidilim. Diba? Kasi po napakahalaga na tayo po maintindihan na, okay, ganun pala ang kilos ng Panginoon sa buhay po natin. No? Anong ibig sabihin nito? Well, pwedeng ang buhay natin ngayon ay, di ba po, lahat naman tayo nag-umpisa na galing sa dilim. Tama? Tapos nakakilala tayo sa Panginoon. Nung panahon na nakakilala tayo kay Lord, doon po nag-umpisa yung pagliwanag ng ating buhay. Amen? Amen? Siguro yung iba sa inyo galing sa 4:00 ng madaling araw, yung dilim ng buhay ninyo. Yung iba po sa inyo galing po sa talagang 12:00 talaga, talagang hating gabi, ang dilim talaga. Yung iba sa inyo, ay hindi naman ganun kadilim buhay ko, no? mga 5:00 ako, no? Yeah, pero sabi po niya, pag tayo po lumapit na sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon, paliwanag ng paliwanag. Yung iba sa inyo, nag-uumpisa, nakita nyo na may liwanag na, 7:00 na, right? Pero alam po ninyo, habang tayo raw sumusunod sa Panginoon, 9:00 pa yan, 10:00 pa yan, magtatanghaling tapat pa yan. Yun po yung best na marating natin sa buhay natin. Kasi po maraming ginagawa ang Panginoon sa buhay natin at marami pa siyang gustong gawin. Sayang naman, di ba po, kung hindi tayo umabot doon sa tanghaling tapat. Yung pinakamaliwanag na panahon ng buhay natin. Gusto nyo po ba yon? Come on, mga kapatid, gusto nyo po ba yon? Di ba po? Ewan ko sa inyo pero ako po, gusto kong kamatayan sa buhay ko, yung tanghaling tapat. O hindi ko naman sinasabi na ma-heat stroke ako, no, at mamatay ako katanghalian, no? Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, kung ano man yung liwanag na gustong dalhin ng buhay ko, ng Panginoon sa buhay ko, gusto ko po talagang marating yon at hanggang sa doon na po matapos yung buhay ko. Amen? Anong ibig sabihin? Kasi po pwede, nahihiti ka, may 12:00 pa pala. Kaso yung iba sa atin, sumunod kay Lord, naglingkod kay Lord, nakarating sa 9:00, maliwanag na, na-satisfy na, hindi na nangarap, hindi na nagtiwala, hindi na nag-pray gaano. Yung iba naman, hindi na gaanong naglingkod kasi na-satisfy na sila doon sa blessing nila. Yung iba nga, nakalimot pa kay Lord dahil sa may liwanag na silang nararanasan. Teka muna mga kapatid, hindi pa tapos si Lord. Pakitignan nyo ang katabi nyo, pakisabihan, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. So the eyes of faith look forward. Pakisabi po ng malakas, look forward. Ito po, later in your lifetime, marami pang gagawin ang Panginoon. Pangalawa po, the eyes of faith look to the future. The eyes of faith look to the future. Yung pong looking forward is about the promises of God being fulfilled in your lifetime. Pero yun pong looking to the future is about the promises of God being fulfilled beyond your lifetime. Beyond our lifetime. May mga plano ang Panginoon, may mga pangako ang Panginoon na mangyayari na hindi nesesaring aabutan pa natin, pero bahagi ka pa rin noon. Amen? Halimbawa, pinangako ang Kanaan, ang lupang pangako, kanino? Kay Abraham. Pero nakuha ba ni Abraham yung talagang lupang pangako nung kanyang panahon? Nakuha ba ng kanyang anak na si Isaac? Nakuha ba ng kanyang anak na si Jacob? Hindi naman right? Pero kailan nakuha? Yun po ay sa panahon na ni Joshua. You see, mayroong napakaganda, napakalaking plano ang Diyos.
At kung iisipin mo, ay hindi pala sapat yung isang lifetime para mangyari yon. Pero ang mahalaga, makita natin ang ating sarili, bahagi pa rin tayo nun. Yun bang makuha ang promised land? Para lang ba kay Joshua yon? Hindi po, para pa rin po kay Abraham. Actually, nagsimula kay Abraham. At ganon kumilos po ang Panginoon. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi sa mga mananampalataya, be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime. Ulitin ko po be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime. Pakisabi nga po ng malakas yun, be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime. Anong ibig sabihin? Well, sa iba-ibang paraan, pwede po yan. Alam niyo po ba, ang church is something that is larger than your life and longer than your lifetime? Ang ministry is larger than your life and longer than your lifetime. Maaring wala na tayo rito, kami ni na Pastor Rudy, magre-retire po kami, mawawala kami sa mundo, pero alam po namin yung ginawa po namin para sa Panginoon, yung paglilingkod namin, yung ministry, yung church, mananatili po yan. It's much larger than us. It's longer than our lifetime. So ibig sabihin, pag naging bahagi tayo ng church, ng cell group, ng gawain ng Panginoon, tayo po pala ay nagiging napakalaking bahagi din ng mas malaki pa na ginagawa ng Diyos. Amen, mga kapatid? Pakisabi ulit yun ng malakas, be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime. Tingnan nyo po, yun pong kilos po ng Panginoon, ganun pala. Akala natin parang, kasi pag titingin lang tayo sa buhay natin, sa panahon natin, di ba parang malilimitahan tayo, pwede pa nga tayong ma-discourage. Di ba? Wala namang ganong nangyayari. Parang wala naman tong ginagawa ko eh. Yung alaga ko, nag-iisang disciple ko, ang kulit pa eh. Di ba? Well, hindi mo alam kung ano ang mangyayari dyan sa buhay. Halimbawa, yung bata na inaalagaan mo, kabataan na ang kulit. Di ba? Tapos kikita mo, parang nakaka-discourage. Hindi mo alam kung ano ang gagawin ng Panginoon dyan. Malay mo, yan pag nag-asawa yan, yung kanyang buong pamilya magiging mga tagapaglingkod ng Panginoon, magiging mga mananampalataya ang kanyang mga anak. Tapos po pala yung iba niya mga kamag-anak, maliligtas sa pamagitan niya. Ibig sabihin, siya lang naman inalagaan mo, pero ang bunga ng buhay mo mas malawak kaysa sa ginawa mo. Amen? Amen? Imagine, nag-aalaga ka ng bata, tapos yun ang susunod na mayor ng Nabotas. Huwag nang Malabon kasi baka marinig tayo rito, di ba? Pero, di ba po, hindi nga. Imagine, may mga ginagawa ka, akala mo ganun-ganun lang yon. Pero sa programa ng Diyos, ay po pwede palang magdulot niyan ng isang napakalaking bagay. Kaya wag nating kikitira ng ating pananaw, wag nating kikitira ng ating involvement, ang ating mga ginagawa, kasi may malaking ginagawa ang Panginoon. At ang importante, alam natin, bahagi tayo noon. Amen? Come on, pakisabi ulit yung malakas. Be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime. Pakita po ako ng halimbawa. Tingnan nyo po itong picture na to. Pakitingnan nga po itong picture na to. Yan po, no? Sino nakakakilala dyan? Yung bata, yung matangkad, sino po yan? Yan po si Bruce Lee. No? Ito pong matanda, alam nyo ba kung sino po yan? Yan po si Ip Man. No? Si Bruce Lee, alam natin matagal nang sikat. Si Ip Man ay, nitong mga nakaraan kasi, nagkaroon ng mga 4 na serye nung kanyang mga pelikula. Right? Of course, yung iba doon ay mga kathang-isip na lang, pero mayroong totoong magaling na martial artist na ang pangalan ay Ip Man. Hindi ko nga alam kung inabot pa ni Ip Man na ipinilikula rin pala ang kanyang buhay. No? Pero si Bruce Lee ay sikat na sikat. No? Kung nanonood ako niyan, yung kay Ip Man, no, napanood ko yata lahat. Yung kay Bruce Lee, nanonood po ako. Mahilig po ako kasi sa mga action films. Yun po talaga yung hilig kong panuurin. Yung John Wick, pinapanood ko po. Yung mga iyan, at iba pa. Yun po kasi, ganun po kasi ako, pamparelax ko po yung mga action film. Kapag po nag-preach po ako ng linggo, napagod po ako, 3 services din po kami. Pagdating po ng linggo, manonood po ako ng linggo ng gabi, manonood po ako ng pelikula. Alam niyo po, pang-relax ko, kahit tanungin niyo kay Pastor Raweng yung mga action film. Nare-relax po ako pag napapanood ko mga patayan, ganyan, no?
Doon po ako nakakatulog ng mahimbing, no? Doon po ako napapahinga. Sabi ni Pastor Robin, nare-relax ka diyan, no? Oh, yung nga pamparelax ko eh, no? Marinisip nyo, ha, pastor, nanood kayo ng ganyan? Di ba pastor kayo? Di ba hindi dapat? O ano naman akala nyo? Porque pastor ako, no? Hindi ako manonood ng mga ganyan. So anong gusto nyo? Panoorin ko mga 10 Commandments, mga ganyan, no? War Room, di ba? Mga kung ano-anong puro mga bagay pa rin na pang mabait. Mabait na nga ako. Tapos papanoorin ko, pang mabait pa rin. Give me a break! Pero the reason I'm saying this, mga kapatid, kasi nga po, tingnan nyo po si Ip Man, magaling na martial artist. Tapos, sige, magaling siya, kaya lang, di naman siya gaano sumikat ngayon na nga lang. Pero, naging bahagi pala siya ng buhay nitong si Bruce Lee. Kasi si Bruce Lee, bata pa, ang angas, ang yabang araw niyan, tapos napunta sa kanyang dojo o sa kanyang gym, tapos nagpaturo sa kanya, no? Naging bahagi pala siya noon. So maaring siya mismo sa kanyang sarili, parang anlit lang nung tingin niya, pero eventually, naging bahagi siya ng mas malaki kaysa kanyang sarili. Maliwanag po, mga kapatid. Okay, ito. No, baka ayoko ng ganyang pastor. Born again ako, ayoko ng laban-laban, no? Okay, ito po, baka mas spiritual kayo, ha? Tingnan niyo po itong itong picture naman na to, ha? Ito po naman, yan, yung matangkad po, yung mas bata, ang pangalan niyan, Billy Graham. Si Billy Graham po ay isang grabing lingkod ng Panginoon yan, no? Talaga pong siya po yung taong maliban sa napaka-fruitful niya, milyon-milyong taong nadala niya sa ibang bansa, nagpunta rin po yan dito sa Pilipinas, sa Luneta dati, napakarami ring mga nakinig sa kanyang mga Pilipino, sa iba-ibang bansa, mga dignitaries po humaharap sa kanya. Pag pumupunta po yan sa isang bansa, dignitary rin po yan. Sa may Amerika po, lahat ng mga presidenteng nakasabayan po niya, ginagalang po talaga siya. Hanggang ngayon po, grabe po ang paggalang sa tao na iyan. Siya po yung lingkod ng Panginoon na wala silang ini-issue po sa kanya talaga. Napaka-godly, truly a man of God. Tapos grabe po ang paglilingkod niya sa Panginoon. Millions of people nakarinig ng gospel dahil dito kay Billy Graham. Pero sino po yung katabi po niya? Ang pangalan naman po ng katabi niya, yung matanda, Mordecai Ham. So pareho po si Ham saka si Graham, magpinsan po sila, magtito po sila, no? Okay? Yung Ham kasi pwedeng ipalaman yan sa Graham, no? So subukan nyo rin. Anyway, si Mordecai Ham, ano po to? No? Kung tutuusin, hindi siya ganun kakilala, ngayon na lang uli, dahil nga sa history, di ba? Pero nung panahon niya, hindi naman. Di ko alam kung nag-preach yan sa ibang bansa eh. Baka nga doon lang sa Amerika, maliit lang din yung kanyang ministry, pero isa sa mga kabataan na nakasama niya sa kanyang ministry, na nakarinig sa kanya, ng salita ng Panginoon, nakakita ng ginagawa niyang pag-i-evangelize, ayan po si Billy Graham. At pagkatapos po nun, ay eventually, itong si Billy Graham pala, ay grabe ang paggamit ng Panginoon sa kanya. You see, maring sa kanyang sarili, tingin niya, insignificant ako. Wala akong ganong malaki nagagawa. Pero yung pala, yung isang tao na nadala niya sa Panginoon, isang tao na natulungan niya, na ilapit niya sa Panginoon, yun pala ang gagamitin para sa mas malawak at mas malaki at matagalang programa ng Diyos. Amen? Ganun po kumilos ang Lord. Hindi mo kailangang abutan lahat. Hindi mo kinakailangan na makita lahat. Ang importante, ginagawa mo ang part mo sa iyong panahon. At part ka pa rin nun. Part ka pa rin ng napakalaking gawain ng Diyos. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, kami po sa church, no, yung pong church na pinagpapastoran ko ngayon, na dyan po sa Caloocan, ay actually matanda na po yung church namin. Ito po ay 69 years old na, no? At utang na loob, huwag niyong isiping ako ang founder, ha? No? 69 years old na po yung church namin. At ito pong church namin na to ay, ang background po nito ay mula pa noon matagal na, 1956 eh. Okay lang bang magkwento sa inyo konting background? Okay lang po, magkwento sa inyo, no? Nung unang panahon ng Hapon, no? Pero totoo kasi po ganito yan eh. Nung panahon ng Hapon, ay, di ba po, dumating ang mga Amerikano, tapos po maraming mga Amerikano pala noon, mga Christian, mga Amerikanong sundalo, umuwi sila ng bansa nila, pero nagkaroon na sila ng puso para sa Pilipinas. So, pagkatapos ng giyera, bumalik sila ng Pilipinas. At
marami po sa kanila bumalik hindi na bilang sundalo, kundi bilang mga missionaries na. At isa sa mga naging base nila, Valenzuela. Yun po, andyan yung malaking Phoebias Bible College. Andyan din po yung People's Park, di ba, ng Valenzuela. Yan po dating nakatira at owned by Christians. Yun po yung People's Park po na yan. Ano ho? Anyway, doon po sila nakabase, pero sabi nila nung panahon na yun, gubat-gubat pa yan. Talaga, probinsyang-probinsya, yung Valenzuela. Tapos, nakatira lang sila sa tolda. Imagine niyo po yung hirap ng pagbabiyahe sa barko. Tapos pagdating dito, hirap na hirap sila sa buhay, nakikipag-struggle sila sa sakit. Pag maulan ay tumutulo pa yung kanilang mga tolda, pero kayong mag-alala, walang tulo pag walang ulan. No? Ganun po ang hirap ng kanilang buhay, ang hirap sacrifices. Tapos po ganito yan, yung mga Amerikano po na yon, hindi sila mismo ang nagplant ng church namin ng GTC. Ang mga Amerikano na to, mayroong na-train na mga Pilipino. At yung mga na-train nila na mga Pilipino, yun ang nagpunta sa Caloocan. At sila po ang nagtanim ng church. You see, sila nag-effort, yung mga Amerikano, tapos mayroon silang tinrain, tapos ito, naging bunga kami, at ito nga po kami ngayon, ang church nga po, 69 years old na, no? Pero masasabi ko nga po, kami ang pinakabatang matandang church sa Caloocan. Kasi matanda po kami, pero ang sigla-sigla po ng church. No, ang lakas po ng church at nakikita nga po namin kung paanong pinapalago ng Panginoon. No? Tika muna, sila ba bahagi nito? Of course, bahagi po sila nito. No? At kung maaring, kung siguro lang, kung pwede silang sumilip mula sa langit at makikita nila ngayon, ito ba yung church? Ito ba yung bunga ng aming pagmimisyon? Siguro tuwang-tuwa yung mga Amerikano, right? Ang dami na nila, ang daming nababagong buhay. Siguro tuwang-tuwa sila, right? Tapos ang cute ng pastor, no? O siguro mas tuwang-tuwa sila, no? Pero hindi nga po, di ba yung pong katotohanan na, akala mo ganon-ganon lang ginagawa mo, pero ang laki po talaga pala ng pwedeng maging bunga ng buhay natin. Amen, mga kapatid. Kaya nga po ngayon pinag-uusapan natin yung legacy, no? Alam niyo po, totoo na yung legacy, magiging bahagi ka ng isang gawain ng Panginoon. Pero again, it's not about you. Ang buhay po, it's not just about you. Mayroong malaking programa ang Diyos. Pakitingnan po ulit katabi, pakisabihan po, it's not about you, bebe. No? Come on, ba tayo tumingin? No? Pakisabihan, it's not about you, bebe. No? Hindi po yan tungkol lang po sa atin. Malawak ang ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Come on. Naniniwala ho ba kayo kung paano tayong mabuhay ngayon ang ginagawa natin pwedeng anihin ng susunod? Ng susunod na generation? Come on, sino naniniwala po doon? Di ba? Halimbawa po, tingnan nyo sa Bible. Doon po sa Genesis, makikita nyo listahan ng mga taong mula nung panahon ni Adan. Kung gaano sila katagal na buhay. Tama? Tama? Sino ang pinakamahaba ang buhay? Sa Biblia. Sino po? Sino po? Tama, mito sila, no? Hindi po si Enrile, ha? Naisip ng iba si Enrile, ang Pastor Enrile, no? Hindi po. Okay. So, mito sila. Ilang taon si mito sila? 969. Wow, 969. O ngayon, sino po ang kung tutuusin parang pinakamaigsi ang buhay? Ang pangalan po niya si Enoch. Si Enoch po 365 years. Okay, parang ang igsi. 'Di ba? Kasi panahon po nila pag nagkakaanak mga age 300. No, pag age 300, nung age 300 po, saka po nagkaanak itong si Enoch. Kaya nung unang panahon, pag 250 ka pa lang, may jowa ka na, sabihin nila, yung aga mo namang, diba? Para hindi ka makapagpigil. So, anyway, 365, na-rapture siya. Hindi naman siya namatay, di ba? Si Enoch. Pero, take note. Sino po yung naging anak ni Enoch? Sino ang naging anak ni Enoch? Alam niyo po ba kung sino? Mito sila. Si Enoch, siya po, ano ang katangian ni Enoch? He walked with God. Si Enoch daw po sumunod sa Panginoon. Naglingkod sa Panginoon. At dahil po sa ginawang yun ni Enoch, siya po ay kinuha ng Panginoon, na rapture po siya,
Pero, tingnan nyo naman po kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Ang anak niya, naging pinakamahaba ang buhay sa ibabaw ng mundo. Tingin nyo, may kinalaman ang pamumuhay ni Enoch sa blessing ng kanyang anak? Come on! Of course, 'di ba? Kaya pala ganoon si Methuselah kasi mayroong isang Enoch, mayroong tatay. Hindi man inabot 'yun ni Enoch, pero 'yun pong anak niya ang umani ng lahat ng ito. Amen, mga kapatid. Kaya nga po, sabi ko nga po, look to the future. The eyes of faith look to the future. Tumitingin tayo sa hindi lamang sa kasalukuyan natin, hindi lang sa sarili natin. Tinitignan natin kung ano pa ang pwedeng mangyari sa pamagitan ng mga ginagawa natin. Yung cell group mo, kapatid, kala mo ganyan-ganyan lang yan. No? Kala mo parang, yung iba nga sa inyo, baka sumasabay lang kasi programa ng church eh. Diba? Kasi kailangan sa church may cell group. Kala mo ganun-ganun lang yon, no? Pero hindi. Makikita natin balang araw yung bunga ng lahat ng mga ginagawa natin. Pag tayo po naglilingkod sa Panginoon. Amen? Be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime. So pag sinabi pong the eyes of faith, look forward, it's about the promises of God that will happen in your lifetime. Pero when we say the eyes of faith, look to the future, it's about the promises of God being fulfilled beyond your lifetime. Maring hindi natin abutan, pero mangyayari pa rin yon. Maliwanag po? Yung mga, kaya nga po yung verse na binasa natin kanina, sabi niya, they obtain promises. They gain what was promised. Natupad ang pinangako sa kanila. Kasi po ang tinutukoy na promises doon, yung nga po yung promises that we can look forward to. Ito po yung mga pinramis ng Panginoon that will be during our lifetime. Maliwanag po? Okay, number three. The eyes of faith look at forever. The eyes of faith look at forever. Ano to? No? Well, ganito muna mga kapatid. Ano ba ang pagkakaiba ng look to sa look at? Kung titingnan nyo po ang dictionary, kaya i-google nyo, gulo-gulo nyo, no? Makikita nyo po na pag sinabi pong look to, ibig sabihin, tumitingin ka at nothing specific. Halimbawa, sinabing, look to your left. Look to your left. Halimbawa, nagdadrive ka. Tumingin ka sa kaliwa. Hindi ibig sabihin na may titignan ka talaga dyan. Titingin ka lang. Okay? Kasi, malay mo, mayroon kang masasagi. Di ba? So, look to your left. Ganyan. Look to. Hindi ka tumitingin sa isang bagay na specific. Pero, pag sinabing look at, mayroon kang tinitignan. Maliwanag po? Look at that car. No, ibig sabihin, tinitignan mo yung specific na kotse na yon. Maliwanag po ba? O ngayon, ganito po. Pagdating po sa future, we can only say look to the future. Why? Hindi mo naman talaga alam kung ano mangyayari sa 2030. Hindi mo naman talaga alam kung ano mangyayari sa mga susunod na mga taon. Tama? So tingin lang tayo, hindi natin alam. Walang specific. Right? We can only hope. Pero yun nga, ang matitiyak lang natin, may ginagawa si Lord. Pero pag sinabing forever ang pinag-uusapan, you can look at forever. Bakit? Kasi po may pinangako ang Panginoon at clear po siya dyan. Ano po yung pinangako niya? Pinangako niya ang bagong langit, bagong lupa. Pinangako po niya ang kanyang holy city. Natitirahan po natin lahat. Binanggit po yan sa Hebrews 11 din. At pinangako rin po ng Panginoon, balang araw haharap tayo sa Kanya, titira tayo sa Kanyang kaharian, tatanggap tayo ng gantimpala sa mga bagay na ginawa natin sa lupa. At yun nga po, kaya nga po, we can look at forever. Meron tayong tinitignan na specific. Amen? Yun po ang dahilan kung bakit sinabi doon sa verse na binasa natin kanina, sa verse 30 o sa verse 13, na these all died not having received what was promised. Kinamatayan nila. Hindi naman nila natanggap. Bakit? Kasi ang tinutukoy po dito na promise ay yung para sa ating lahat. Yun pong pagtira balang araw sa kaharian ng Panginoon. Tingnan nyo po itong verse na to Hebrews 11 pa rin, 39 to 40. Hebrews 11, 39 to 40. And all this, though commended through their faith, did not receive what was promised. Kasi hindi na ito yung pangako na magiging hari ka, magkakaanak ka, hindi na. Ang pangako na pinag-uusapan dito, pangako ng buhay na walang hanggan,
pangako na ng gantimpala sa kaharian ng Diyos, pangako ng pagtira sa kaharian ng Panginoon. Ituloy po natin, verse 40, pakibasa ng malakas. Sabi niya, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Ano raw? Talagang hindi pa nangyayari yun. Kasi, sabi ni Lord, ay inaantay pa niyang makumpleto lahat ng taong maliligtas. At sabi niya, pag nagkasama-sama na lahat sa kadarating ang wakas at lahat tayo magsasama-sama, magkikita-kita tayo ng mga nabasa nating mga karakter sa Biblia, yung mga nakasulat diyan sa Hebrews 11, magkikita-kita tayo ni na Abraham, makikita natin sina Isaac, sama-sama raw. Tapos sabi niya, lahat ng to ay inilaan ng Panginoon, verse 40, inilaan to ng Panginoon na mas maganda para sa ating lahat. At apart from us, they should not be made perfect. Hanggat wala tayo, hindi pa rin mabubuo iyon. Pag kumpleto na ang lahat ng mananampalataya, saka pa lang talaga mangyayari yung kaharian ng Panginoon, ang bagong langit at bagong lupa. At yon kasama tayo doon. Amen? Pakisabi po ng malakas. Sige po, palakpakan natin si Lord kasi kasama tayo doon. Come on. No? Pakisabi po sa katabi, magkikita-kita rin tayo sa finals. No? At hindi lang tayo, no? Magkikita-kita rin tayo kahit nung mga nauna na sa atin at kahit pa yung mga susunod sa atin. Amen? Yung bunga ng mga ginawa mo balang araw, no? Magkikita rin natin sila. Right? At yung mga nauna sa atin, magkikita-kita rin tayo balang araw. Right? Hello? Magkikita-kita rin sa finals. How about that, mga kapatid? Pagdating ng panahon na yon, andun tayo sa kaharian ng Panginoon, tapos makikita mo si Abraham. Come on. No? Oy, dala kayo camera, ha? No? Tapos, papicture kayo, no? Kita mo si Abraham. Oy, Abraham, fan mo ako. No? Ano naman tayo, papicture naman tayo, selfie tayo. Di ba? Tapos makita mo si Moses. Oy, Moses, halika kasama ka sa amin ni Abraham. Papicture tayo. Ay, ano na tayo, gropey. Hiramin mo yung kanyang tungkod, no? Hiramin mo kanyang gawin mong selfie stick, no? Ang maganda doon sa tungkod na yon, nagiging ahas. So, pwedeng lumiko-liko, makukuha mo iba-ibang angle. Di ba? So, ang galing na pang selfie stick. Right? Pero hindi nga, di ba? Uy, magkikita tayo balang araw. Come on, mga kapatid. Pero how about this? Ito, pag-isipan nyo mabuti ito, Pag-isipan nyo. Kasi, sa totoo lang po, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, kung paano tayo nabuhay, hindi nakakalagpas sa paningin ng langit. Amen? How about that? Balang araw, hindi ikaw ang lalapit para magpa-picture, kundi sila ang lalapit. O sasabihin nila, hey, Pastor Rudy, I'm a fan. Ganyan, di ba? Halimbawa, imagine mo, nilapitan ka ni Samson, tapos sasabihin sa'yo ni Samson, huy, alam mo, fan mo ako, pa-picture tayo, saan ka ba nagpariband? Di ba? Ganun siya. Di ba? Imagine, no? O imagine, ganito, no? Lalapit sa'yo si David, tapos sasabihin ni David, uy, alam mo, fan mo ako, alam mo, nabalitaan ko yung ginawa mo nung nasa lupa ka pa, believe ako sa'yo, pa-picture naman tayo, kasi sa kabila ng pogi ka, makapangyarihan, at lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo, pero hindi mo nagamit sa kasamaan, di kagaya ko, nagamit ko yung kapangyarihan ko kay Bathsheba. Diba? At papapicture sa'yo ngayon si David. Come on. Do you want that, mga kapatid? Papapicture sa'yo si Peter, sabi niya, uy, I'm a fan. Papicture naman tayo, selfie tayo. Bakit? Kasi, alam mo, nalaman ko nung nasa lupa ka pa, kahit anong pressure pinagdaanan mo, hindi mo dininay si Jesus. Wow! Hello? Di ba po? Halimbawa, lalapit sa'yo si Thomas at sasabihin, uy, papicture naman tayo, believe ako sa faith mo. Kasi alam mo, ako bago na nampalataya kay Jesus, hinanap ko muna yung butas sa palad. Sabi ko, kung maipapasok ko yung aking daliri, sakala akong maniniwala. Tapos, di ba sabi ni Lord, ng lahat ng, mas mapalad ang naniniwala sa Kanya kahit di siya nakikita. Alam mo, fan mo ako kasi naniwala ka kay Jesus, kahit di mo siya nakita. Ang matindi doon, ang dami natin. Lahat kasi tayo naniwala sa hindi natin nakikita. Right? So, ang dami niyang pagpapapicturan. No? Mapapagod si Thomas sa atin balang araw, mga kapatid. Pero, di ba po, sipin niyo yun, no? Magkikita-kita rin pala talaga sa finals. Amen? Tapos ito, nagkita kayo ni Barnabas.
Tapos sabi ni Barnabas, "Hoy, I'm a fan. Pa-picture tayo." Kilala niyo si Barnabas? Come on, sino nakakilala kay Barnabas? Si Barnabas, partner ni Paul, kasama ni Paul sa ministry. Si Barnabas and Paul. Tama? Magkasama sila sa misyon, magkasama sila sa church. Yun si Barnabas. Kaya lang nagkahiwalay yung dalawa. No? Magkasama sa ministry, nagkahiwalay. Nag-aaway. Alam niyo po kung sinong pinag-awayan? Alam niyo po kung sino? Si Marcos. Opo, hindi nga po. Tanungin niyo kay Pastor Rudy, nasa Bible yan. Nasa Aklat na Magawa, chapter 15 yata, no, o 14. No, so, nag-away sila. Si Barnabas, saka si Pablo, nag-away dahil kay Marcos. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Barnabas, dalhin natin si Marcos ngayong eleksyon. Mission, sorry. Dalhin natin si Marcos sa misyon. Sabi ni Barnabas, hindi si Lenny ang dalhin natin, no, kaya si Sarah, no? Sabi, alam niyo po, nag-away yung dalawa. Teka, ganito po muna. Ito po yung totoong nangyari, no? Si Barnabas po, may pamangkin, ang pangalan si Marcos nga sa Tagalog, ano? Tapos, nung unang misyon nila ni Pablo, isinama si Marcos. Ang problema, mahina ang loob ni Mark. So bandang uli, nung napagod yata, na-discourage, iniwan sila. Tapos dito muli sa misyon si Pablo, saka si Barnabas. Tapos eventually, parang nagbakasyon sila. Tapos ngayon, mag-decide sila, balik tayo, mag-mission tayo uli. Sabi ni Barnabas, isama natin ulit si Mark. Sama natin si Marcos. Tapos sabi ni Pablo, wag na. Kasi iniwan na tayo dati, baka problema lang natin yan, magiging sakit lang ng ulo natin. Si Barnabas po, pamangkin niya si Mark. Tapos si Barnabas, kitang-kita naman, di ba, sa Bible, siya ay people-oriented. Pero si Paul po ay task-oriented. Magkaiba po sila. Pareho naman silang tama. Kaya lang, tinitignan ni Paul, ano ang magiging effect sa gawain? Tinitignan naman ni Marcos, ni Barnabas, yung bigyan pa ng second chance si Paul. So hindi sila nagkaintindihan. Sabi po, there was a sharp disagreement. Nagtalo sila ng matindi. At bandang huli, they parted ways. Sila po ay naghiwalay. Kaya lang, ito nga po ang sabi doon, na si Pablo po ang binasbasan ng kapatiran. Bakit? Sa kanya po kasi ang pag-apostolic mantle. Sa kanya ibinigay ng Panginoon yung leadership. So tama ba si Barnabas sa pinaglalaban niya? Tama. Pero sabi ng mga scholars, sana nag-submit siya kay Paul kasi si Paul ang leader. No, dahil po doon, alam nyo, after that, sayang, si Barnabas din nyo na po mababasa sa kasaysayan mula po nung maghiwalay sila. No? Maring lalapit sa'yo si Barnabas ngayon, sasabihin niya, halika pa, picture tayo. Bakit? Tagahanga po ako. Bakit? Kasi believe ako sa'yo. No? Kahit mayroong disagreement, kahit mayroong conflict, hindi ka humiwalay, hindi ka naglayas. Nagpatuloy ka sa pagsunod at paglilingkod kay Jesus. Amen? Amen? Teka muna, nagkakaroon ba ng conflict sa church? Come on, lagi ba tayo nagkakasundo? Pari-pareho ba tayo lagi? Hindi. Right? Sa totoo lang po, ay may mga imperfections tayo pare-pareho. Tama? At kaya sa mga bagay na tama tayo, tama ka, pero tama rin yung katabi mo. Tama? Ganoon naman madalas ang pagtatalo, di ba? Pareho kayong tama. Tama ang mister mo, tama ka rin. Kaya kayo nag-aaway. Mag-asawa kayong may tama. May tama si mister, may tama si misis. No? So may tama ka rin, may tama rin yung katabi mo. Pare-pareho naman tayong may tama. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung sino mas malaki tama. O, di ba? O ngayon, kaya nga po, sa totoo lang po, may mga conflict, tapos maliban pa doon sa talagang mayroong totoong mali, di ba? Pero, maganda pa rin tayo po, pinaninindigan natin kung ano ang calling natin sa Panginoon. Amen? Ang pagkatawag natin kay Lord. Tama po ba? O imagine, lalapit sa'yo si Barnabas, sabi, halika pa, picture tayo, believe ako sa'yo. Hello? O ito na. Lalapit sa'yo si Judas. Alam mo, ibig sabihin nun, pag lumapit sa'yo si Judas, nasa impyerno ka. Kaya wag mo nang pangarapin, kapatid, ha? No? Ay, kikita kami ni Judas, pahingi ng balbas, no? Hindi po, no? Ibig sabihin nun, ikaw ay nasa impyerno. But what I'm trying to say, mga kapatid, is, balang araw, sabi ng Panginoon, at ito po ang totoo, magkikita-kita sa finals. Amen? At yun nga po ang gagawin po ng Panginoon. We can look at forever.
Pare-pareho tayong titira sa kaharian ng Panginoon, pare-pareho tayong tatanggap ng gantimpala sa Kanya kung paano tayong nabuhay at kung paano tayong naglingkod. Kaya nga po, di ba sabi po ng Bible, pag dinidescribe yung mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon, ang ginamit na salita, whose reward is in this life? Whose reward is in this life? Now, our reward, yes, mayroong reward in this life, pero our reward is not just in this life. Dahil kung tutuusin po, kung ang tinitignan lang natin, yung dito sa lupang ito, dalawa lang yan. It's either na-discourage ka kasi wala pa namang reward in this life, at dahil dyan parang aayaw ka na sa pagsunod at paglilingkod kay Lord, o pwede rin may reward in this life, at dahil may reward in this life, nakontento ka na doon, at dahil sa nakontento ka na, ay hindi mo na rin nagawa yung kinakailangan mo pa talagang gawin. So may problema pag reward in this life. Right? Pero kung ang hinahabol natin lagi ay mayroong eternal rewards, pakisabi ng malakas, eternal rewards. Yun po ang magiging motivation natin. Yun po ang magpapakilo sa atin. Yun ang magtutulak sa atin para patuloy na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Amen? Mayroon bang discouragement in this life? Yes. Pero dapat tumingin ka sa forever. Hello? Marami bang tukso? Minsan madaling mag-give in, madaling bumigay sa tukso, tama? Pero kung titingnan natin, hey, mayroon panahon na haharap ako sa Panginoon, pananagutan ko ito, no, then, makakatulong para magtagumpay tayo sa tukso. Nakaka-discourage ba? May mga time ba gusto nating sumuko? There are times, that we want to give up. Pero pag nakikita natin, hey, hindi dapat. Kasi ako ay mayroong eternal rewards na nag-aantay sa akin. Right? Yung ba, ito, okay na lang to sa akin, yung ano lang, just go through the motion. Pa-church na lang ako. Yeah, pwede. Pero tandaan natin, lahat tayo balang araw, haharap po sa Panginoon. Amen? Sa pamumuhay natin, sa paglilingkod natin, dapat ito po yung nagpupush sa atin. Ito po, yung eternal, pang walang hanggan. Hindi lamang po yun dito, totoo po, may blessing ang Panginoon sa lupa. Amen po ba? Pero tandaan natin, may gantimpala sa hinaharap. Yun po, yung pangunahin na puso natin dapat. Kaya ko po madalas ituro yung ganito. Kasi po, ang mga Kristiyano short-sighted. Ang mga Kristiyano walang eternal perspective. Maraming Kristiyano walang eternal perspective. At ang prayer ko, magkaroon nawa ng revelation sa puso natin, sa isip natin, na totoong may langit, na totoong may buhay na walang hanggan, na totoong mayroong eternal rewards. At makakatulong po ng malaki yun sa atin. Amen po? Sa lahat ng ginagawa natin. Mabubuhay ka ng matuwid. Gagawin mo ang tama sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang dahil sa mayroong paliwanag na buhay, kundi dahil sa mayroong pang walang hanggan. Amen? Bigyan lang po ako ng example. Isa po kasi sa value ko talaga yung righteousness. Of course, to God be the glory. Mangyayari lang po ito by the grace of God. Kaya po paborito ko nga yung Proverbs 4 verse 18. Nung pong panahon ng pandemic, binayayaan kami ng Panginoon ng business. Ito nga po yung aesthetic center. Ano po ba yung aesthetic center? Yung parang kay Belo nga po. At actually nag-umpisa po kami. Kaya nagpapasalamat po ako sa Dulos na Botas kasi doon po kami nag-umpisa sa baba. Diba yan? Sina Pastor Rudy, sila po yung nagbigay sa amin ng lugar dati, sina Pastora Angie. So ngayon po kasi andito na kami sa kabila sa Malabon City Square. So anyway, tapos mayroon na rin po kaming ibang branches sa ibang lugar. So salamat po sa Panginoon. Ito po yung blessing po sa amin ng Panginoon. At kung inisip nyo, ano ba yung aesthetic center? Nga po, parang kay Belo nga, di ba yung alam niyo naman mga tao, di ba? Minsan marami pa tayong gustong i-improve. May mga gusto pa tayong improve sa sarili natin kahit maliit na bagay. Tama? Ay, ang itim ng siko ko, gusto kong putiin. Di ba? Ay, ang pangit naman ng skin ko, gusto kong pagandahin. Di ba? Yung ganyan. Right? Kaya nga po, maganda yung business kasi nga po, na-realize ko nga, habang may kapangitan, may pagkakakitaan. No? Kaya po, yung tagline ng business namin, your ugliness is our business. No? Mas masarap pakinggan sa Tagalog, kapangitan mo, kabuhayan ko, no? Pero anyway, sa pagbi-business po, 'di ba? Of course, maliban sa papers, isa talaga sa una mong iisipin ay yun pong pangalan, right? Pangalan. So nag-isip kami ng pangalan kay
Anong ipapangalan namin sa business na to, no? Tapos, may mga kinonsider, dahil nga kay malapit to kay Belo, pareho nung kay Belo, inisip kong ipangalan Below the Belt, no? Below the Belt, no? Kaya lang inisip ko naman, sayang naman kikitain sa pisngi, lalong sayang yung kikitain sa kili-kili, no? Yung mga So, hindi po. Anyway, ang sikat na mga pangalan, medyo kilala rin na pangalan, siyempre yung Skin Station, Flawless, di ba? Nisip ko pag-combine Skinless. Kaso para namang longganisa, no? Pero ito po talaga ang dahilan. Ito po pinanggalingan ng pangalan namin. Sabi nung anak ko, Daddy, gusto ko yung tunog pure. O siyempre, pastor tayo, balik ako sa Bible. Ano ba ang sabi ng Bible? Sabi niya, kung hahandog ka sa Panginoon, sabi niya, a lamb without spot or without blemish. Kaya nga po pinangalanan namin siya na spotless. Spotless. So, ngayon, yung Spotless Aesthetic Center, yun po yung pangalan. Pero double meaning po yan. Hindi lang po dahil sa nagtatanggal kami ng dark spot. Hindi lang po dahil sa yung treatment per se. Kundi po, gusto namin yung nga po, sa pag kami magbi-business, spotless sa harapan ng Panginoon. Malinis. Alam niyo po, na-realize namin, nung nagne-negosyo na kami, ang mga negosyo talaga may sari-saring kalukuhan. Right? Halimbawa, isa sa mga kalukuhan, yung mga laser na pumipitik lang pero wala naman talab. Yung mga mumurahing mga laser, ganyan. No? Isa sa mga kalukuhan, yung gluta. Magsasaksak lang ng gluta pero ang laman lang nun, yung tubig ng dextrose lang pala. Tapos minsan walang gluta o kunting-kunting gluta talaga nakalagay. Tapos vitamin C. No? So may mga ganong kalukuhan. No? Kami po, talaga po kung ano po yung tama na dapat ilagay. Actually, nilalagay ko pa nga suka. No? Para talaga mamumuti ka. Pag saksak sa ugat mo, puti ka talaga. Kung maitim budhi mo, puputi din. No? Pero, ginagawa namin kung ano yung tama. Actually, pati sa tax, minsan mabigat. Pero dahil nga po sa righteousness, issue ng righteousness, yan po yung isang bagay na ginagawa. Talaga po, tapat po kami pagdating po dyan. Talaga po lahat may resibo. Tapos, actually nga po, nito lang nakaraan, nalaman ko doon sa isang, para taga-BI Ariata yon, sabi niya, sinabi sa misis ko, na sa industry daw namin na ito, karamihan ay kukunti nagbabayad maliit magbayad ng tax. Tapos kami pa ngayon na mas kunti ang kita kaysa doon sa iba, mas malaki pa kaming magbayad ng tax daw. Nasa mataas na percentage kami. Para mga nasa top kami na mga nagbabayad ng tax sa ganitong klase po ng business. Ngayon sinasabi ko po ito, bakit? Dahil sa fear of God. Minsan po, pag involved na ang pera, di ba hindi na natin magawa ang tama. Hindi po, kahit gaano kalaking pera yan, willing kang i-give up alang-alang sa righteousness. Amen? Mga kapatid, pakisabi po ng malakas, righteousness. Di ba? And of course, yun nga po, nabubuhay ka ng matuwid. Bakit? May eternity. Naglilingkod ka kay Lord. Bakit? Kasi may eternity. Amen? Pagka ba nagsisell group, ba't ka nagsishare ng gospel? Kasi nga may eternity. Hindi lang dahil para lang magkaroon ka ng cell group. Tutuloy mo yan kasi mayroong eternity. Bakit for life ang paglilingkod sa Panginoon? Bakit kahit tumanda na tayo, dapat tuloy-tuloy ginagawa natin? Pagdi-disciple, kasi nga po, may eternity. Right? Bakit tayo nagbibigay kay Lord? Ba't tayo generous sa gawain ng Panginoon? Kasi nga po, may eternity. Di ba sabi ni Lord, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Amen? Kung meron kang eternal perspective, mawawala po yung madali tayong sumuko, madaling ipagpalit si Lord, madaling ipagpaliban ang Panginoon, kasi nga alam natin mayroon talagang eternity. Tingnan nyo ang 1 Corinthians 15 verse 19. 1 Corinthians 15 verse 19. Sabi po dito, if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Tingnan nyo po yung verse na yan. Kung kay Kristo, kung sa mundo lang na ito, ang pag-asa natin kay Kristo, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Anong ibig sabihin? O nga kung ang Christianity daw, pang mundo lang, kung ang ginagawa mo, hanggang dito lang pala, ang benefit, wala naman palang eternity, naku, kawawa ka raw. Sinayang mo yung panahon mo. Come on, imagine linggo, sana tulog ka pa ngayon, sana
Naglalaba ka ngayon, sana nagpapahinga ka ngayon, tapos andito ka. No, tapos, hey, ang Christianity pala, hanggang dito lang. Teka, kawawa ka naman, nagsayang ka lang ng oras. Right? Imagine, nagsisell group ka pa, kung ginamit mo na lang yan, mag-overtime. Kung ginamit mo na lang, nag-TikTok ka. Di ba, bangka nakalimang views ka pa. Kung yung ginagamit mong oras na paglilingkod sa Panginoon, ginamit mo na lang sa ibang bagay, baka mas may pakinabang pa. Kung ang Christianity ay hanggang dito lang sa lupa. Pero hindi nga po mayroong eternity. Amen? Kung pagpapakabuti mo, pambira, iniwanan mo ang bisyo mo, tapos ang Christianity hanggang dito lang pala sa lupa, ni walang langit, wala palang impyerno. Tapos, nagpakabait ka pa. Di sayang, ibalik mo na lang sungit mo. Hello? Di ba? Balik ka na lang doon sa mga kalukuhan mo. Kasi hanggang dito lang naman pala Pero teka muna, bakit hindi? Bakit di ka babalik doon? At bakit matuloy ka magbabago? Kasi mayroong eternity. Balang araw, lahat tayo haharap sa Panginoon. Sa akin po, sa totoo lang, prayer ko, lagi sa sarili ko, Lord, ayusin mo po ako. Kung ano man pagkukulang ko, mapunan ko, kung ano man kamalian ko, ayusin mo ako. Para balang araw, pagharap ko sa iyo, marinig mo sa akin, marinig ko sa iyo, well done, good and faithful servant. Amen? Kasi balang araw, lahat tayo talaga haharap sa Panginoon. Hindi lang sa paglilingkod, kundi kung paano tayong nabuhay sa ibabaw ng mundo. Amen po ba, mga kapatid? Pakisabi ulit ang malakas, eyes of faith. The eyes of faith look forward. The eyes of faith look to the future. The eyes of faith look at forever. Tumayo na po tayo lahat. Basahin natin po ito yung Hebrews pa rin. Hebrews, balik lang tayo ng konti kasi binasa natin 11 verse 1. Balikan lang natin yung naunang verses kasi dugtong-dugtong yan mga kapatid. Yung chapter ay idinagdag lang yan para hindi tayo mahirapang maghanap. Yung verses Pero kung tutuusin, basahin nyo po ng buo. Tingnan nyo po ang connection. Hebrews 10 verse 36. Tapos, itutuloy po natin hanggang 11 verse 1. Sabayan nyo nga po ako magbasa. For you have need of endurance. Pakisabi po ng malakas, endurance. Alam nyo ba na ang theme ng New Testament is endurance? Si Lord, sabi po niya, di ba, sa Gospels, endure. Kung sino po ang mayroong pagtitiis, pagtsatsaga, no? Sila po yung maliligtas, sabi niya. Now, I'm not saying, yung pala ang basehan ng kaligtasan, ang basehan ng kaligtasan, pananampalataya. Pero ang totoo nga kasing may pananampalataya, magpapatuloy. Ang totoong may faith, may endurance. Amen? Pag hindi nag-endure, questionable doon yung kanyang faith. Maliwanag po ba? Tingnan nyo po, si Pablo, basahin nyo po, paulit-ulit sinasabi rin, endurance, patience, long-suffering. Right? Tingnan nyo po, kahit po sa Revelations, the same, ine-emphasize po ang endurance. May 666, sabi niya, may Antichrist, pero ang mga nasa Panginoon, mag-i-endure. Right? O kaya po ito, yung binabasa nating verse, for you have need of endurance. Kailangan po talaga mga kapatid sa pagka-Kristiyano, endurance. May mga pagsubok ba? Yes. May mga discouragement ba? Yes. May tukso ba? Yes. Habang nabubuhay ka sa mundo, meron ka bang kailangang i-endure? Yes. Habang naglilingkod ba, kailangan mag-endure? Yes. Makakapag-endure ka ba? Yes din. Bakit? Kasi may faith ka. Amen? Sabi po niya, verse 37, yet a little while and the coming one will come and will not delay. Yun po yung sinasabi natin, babalik si Lord. Tapos po verse 38, but my righteous one shall live by faith. Amen? Amen? Live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back. Hindi ka nga yung Kristiyanong uurong. Bakit? Sabi niya, kasi mayroon kang faith. But we are of those who have faith and preserve their souls. 11 verse 1. Tingnan niyo po. Now faith is the confidence of what we hope for and assurance about what we do not see.
So ang totoo pong may eyes of faith, alam niya ang tamang pagtingin sa buhay. At dahil dyan, nag-i-endure siya. At ano raw po ang nag-i-endure? Hindi nagsishrink. Pakisabi ng malakas, shrink. Tingnan niyo po yung kahulugan ng shrink, sabi po ng dictionary. Ang shrinking po is to become smaller or more compacted. Diba? Halimbawa, bumili ka ng pantalon, nilaban, umurong, sabi nila. Ano ho? Another meaning is to hold oneself back. Yung nagpipigil ka. No? Yung instead na mag-forward, instead na magpatuloy, medyo umatras, hindi na nagtuloy. No? Pero sabi niya, ang taong may faith, hindi nagsishrink. Ang taong may faith, nag-i-endure. Nagtutuloy-tuloy yan sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Pakisabi nga ng malakas, the righteous shall live by faith. The righteous will not shrink back. Amen? Yumuko po tayong lahat at pumikit. Sige po, yukit tayo lahat at pumikit. Kung sa oras na to, mga kapatid, nakikita mo kung ano ang iyong kalagayan pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. At nakikita mo somehow, mayroong pagsishrink eh. Something is becoming smaller. Lumiliit apoy ko ah. Lumiliit commitment ko ah. Lumiliit yung time ko sa Panginoon ah. Yung ginagawa ko sa Lord ah. Then, kapatid, this is the time sinasabi ng Panginoon, anak, balik ka sa dati. Tuloy mo yung dati. At higit pa, higitan mo pa yan. Do not shrink. O siguro you are holding yourself. Maring tayo napapaurong. Maring hindi na tayo kagaya ng dati. Mayroong nababawasan somehow. Mayroong nagsishrink sa iyong commitment sa Panginoon, sa iyong pananampalataya, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Sa oras na to, sabi ng Panginoon, anak, alam mo kung bakit ganyan? Lumalabo kasi yung pananaw mo eh. Lumalabo ang iyong mata ng pananampalataya. Pero kung maiintindihan mo, ito pala ang life of faith. Ito pala ang Kristyanismo. Then, you will not shrink back. Kung sa oras na to, nakita mo ang sarili mo, mayroong pagsishrink. At gusto mo sabihin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako. Gusto ko na magpalakas, magpalaki pa ng aking tiwala, ng aking pananampalataya, magpagamit pa sa iyo, Panginoon, at susunod pa sa iyo, gusto kitang makilala pa. If that is you, itaas mo nga ang iyong kamay, and I'm going to pray for you. And I'm going to pray for you. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. At manalangin po tayo ngayon at humingi sa Panginoon, Lord, keep us from shrinking. Sorry, Lord, nag-shrink kami. Sorry, Lord, nakakalimot kami. Sorry, nadi-discourage kami, nanghihina kami. Sorry, Panginoon, may mga time we're just going through the motion. Wala nang fire, wala nang faith yung mga ginagawa namin. Sorry, Lord. Narito nga po kami, Panginoon, bumabalik. At hinihingi namin, palakasin mo kaming muli. Pag-apuyin mo kami, gamitin mo kaming muli. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo at susunod lagi po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. At kasama ng panalangin ito, Panginoon, lahat kami, Lord, buksan mo ang mata ng aming mga pananampalataya. Sige po, sabihin nga po ninyo yun sa Panginoon, lahat tayo, Lord, open the eyes of faith. Open my eyes of faith. Panginoon, buksan mo pa ang mata ng aming mga pananampalataya. Panginoon, tulungan mo nga po kami na tumingin ng tama sa buhay, tumingin ng tama sa sitwasyon. Makita namin higit sa lahat, Panginoon, ang pangwalang hanggan. At mabubuhay kami according to eternity. Thank you, Lord. Salamat po sa mga salita niyong ito. Itanim niyo po ito, isulat niyo sa mga buhay namin, maging karanasan po namin ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen at Amen. Amen. Thank you, Pastor Rafi. Habang nakatayo po tayo at magko-closing tayo sa sang-awit, gusto ko lang po na yung message kasi is very timely, napapanahon, malinaw po ang sabi ng Bible, may mga pangako siya sa iyo na ngayon mangyayari kung mananampalataya ka lang. Kaya habang nandyan po kayo sa inyong upuan, di ko na kayo papupuntahin sa harapan. Yung nangangailangan po ng healing sa katawan. Ngayon po yan, ngayon. Hindi yan sa kabilang buhay. Pangako ng Diyos na ikaw ay pagagalingin niya. Or hirap na hirap ka sa buhay, kailan ka aalis sa hirap? Of course, may principles sa Bible paano magkakaroon ng financial breakthrough.
Pero ngayong umaga, kung yung pananampalataya mo, ihilingin mo sa Diyos, na buksan ng Diyos yung mata mo, pwede kanyang alisin, magbigay siya ng wisdom, paano ka aalis sa kahirapan ng buhay? Or, ang pamilya mo, matagal mo nang pinagpe-pray yung asawa mo, yung anak mo, ang gulo-gulo nyo sa bahay. Ang sabi ng Bible, sabi ng preaching, nasa Word of God, tutuparin ng Diyos yon ngayon sa buhay natin. Kaya sa kinalalagyan mo, kung nananampalataya ka, itaas mo lang yung kamay mo and I will pray for you. Kailangan mo ng healing. At kung saan merong problema, yung kamay mo, pwede ba? By faith, ilagay mo yung kamay mo sa mata mo, sa ulo mo, sa iyong dibdib, sa katawan mo, sa sikmura, saan man yung area ng buhay mo, ng katawan mo, na nangangailangan ng healing, by faith, maniwala tayo na pangako ng Diyos, pagagalingin ka. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa message. Salamat, Holy Spirit, that the Word of God is alive. Mas makapangyarihan ang salita mo kaysa anumang sakit, kaysa anumang financial lack and problems, kahit sa anong gulo ng pamilya, ng anak, asawa, mas makapangyarihan ang salita mo at ang pangalan ni Jesus is above all those circumstances. Kaya I speak healing right now. Healing, Lord. Kagalingan sa mga umaasa sa iyo, sa mga hindi nagsishrink back, sa mga hindi tumitigil, nagpapatuloy na naniniwala, gumagawa, nagpapagamit sa iyo. Lord, nag-i-involve sa gawain ng Diyos. Umaasa sa iyong sagot. Salamat po na ngayong araw na to, tatanggapin po nila ang sagot sa kanilang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen at amen.